Hi guys, narito ang ika-158 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Paalala lang po na abot na natin ulit ang latest episode. Yumuko ng lubos si Niekoy, nanginginig ang kanyang dambuhalang katawan. Si Niekoy ay yumuyuko sa harap ng tagapaglingkod ng Sage Emperor. Hindi ko po nalaman ang inyong pagdating, at hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Nakikiusap ako sa inyong awa, aking Panginoon. Walang imak ang tagapaglingkod ng Sage Emperor, kasing lamig ng yelo ang kanyang tingin. Iwinasiwas niya ang kamay, at ang mga bantay na bato sa malapit ay nagkawatak-watek at naging alikabok. Tagapaglingkod ng Sage Emperor, walang kwentang basura. Pinagpalusot ng hanggal na si Tingnu ang mga mananalakay natin. Kapag nahuli ko siya, dudurugin ko siya hanggang sa maglaho ng tuluyan. Lumingon siya upang umalis, matalas ang tinig sa pagbababala. Tagapaglingkod ng Sage Emperor, pupunta na ako ngayon upang ibalik ang aking tunay na anyo. Huwag mo akong bibiguin tulad ng ginawa niya. Kapag pinagpalusot mo sila, ang wakas mo ay mas masahol pa kaysa sa anumang may isip mo. Nagkuyungkot si Niekoy habang naglalaho ang anino. Hindi pa niya nakikita ang tagapaglingkod ng Sage Emperor na ganito kagalit. Niekoy, sino nga ba ang mga taong ito? Na makapagpalusot kay Tingnu at makapagpagalit ng ganito, tiyak na napakalakas nila. Ngunit hindi ako magpapatinag. Binuksan niya ang isang selyadong kaban, at kinuha ang 3 nagninangas na bato. Niekoy, 3 kristal ng paglago na antas Diyos. Sa lakas na ito, sino man ang dumating, hindi na sila makakaalis pa rito ng buhay. Nakatago sa likod ng mga bato, pinapanood ni na ating bida, Xingshan, at Yuyin ang pagtitipon ng hukbo ng mga demonyong bato. Yuyin, kaya pala lahat ng tagapagbantay na hinarap natin ay gawa niya. Tumanggo ng seryoso si ating bida. Ating bida, sobra sila sa dami. Hindi natin kakayanin na labanan silang lahat. Ibinuklat niya ang isang mahinang kumikinang na kapa na tumakip sa kanilang 3. Umurong ng hindi mapalagay si Xingshan. Xingshan, pwede ka bang lumayo ng kaunti? Sobra tayong dikit-dikit dito. Pinanatili ni ating bida ang mahinang tinig. Ating bida, maliit na nga lang ang kapa na ito. Tinitiis ko lang ito dahil nakatuon ang isip ko sa ating misyon. Bahagyang namula ang pisngi ni Yuyin. Yuyin, ayos lang po iyon. Hindi po ako naiirita. Tuloy sila sa paglakad, ngunit ang napakaraming mata ni Niekoy ay nagmasid sa paligid at nakita ang mahinang pagbaluktot ng hangin. Ipinukpok niya ang kanyang galame, at winasak ang ilusyon. Niekoy, nariyan na kayo. Ibinaba ni ating bida ang kapa at hinugot ang kanyang sandata. Ating bida, dahil nakita na tayo, labanan na natin sila. Natigilan si Niekoy, nanlalaki ang napakarami niyang mata sa takot. Niekoy, nagpapalakas lang ako. Paanong narito talaga kayo? Sabay na sumugod sina Yuyin at Xingshan, kumikinang ang kanilang mga taybak, at pinutol ang buong mga galame sa isang iglap. Napaurong si Niekoy habang nagmamadaling lumayo. Niekoy, sige, wala na akong ibang pagpipilian, isa aktibo. Isa aktibo silang lahat, sumugod ng sabay-sabay ang hukbong bato. Ating bida, narito na sila. Nagbago ang anyo ni ating bida, kumislap ang mga kaliskis habang ibinubuhos niya ang kanyang tunay na lakas. Umungal siya at naging anyo ng gintong dragon, na pumupunit sa unahan ng hanay na parang bagyo. Sumugod sina Xingshan at Yuyin, at hinihiwa ang bawat kalaban na humaharang sa kanila. Pinapanood ito ni Niekoy sa matinding takot. Niekoy, imposible, wala na akong magagawa kundi gamitin ang aking huling pandaraya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas, at 3 dambuhalang rebeltong bato ang bumangon, pumipintig sa lilang liwanag. Tumiwalag, ang tingin ni ating bida. Ating bida, may mas malakas pang nilalang na nagising. Tumawa ng malakas si Niekoy mula sa likuran.
Ni Yekoy, magmayabang ka na ngayon. Ang tatlong ito ay binigyang lakas ng mga kristal na demonyo na antas Diyos. Mamamatay kayo dito mismo. Sumugod ang mga pinalakas na rebulto. Hinarap ni ating bida ang nangunguna ng diretsyo, nagpapalitan sila ng suntok at hiwa. Si Qingshan ay humaharang at tumatama ng may katumpakan, habang ang nagniningas na tungkod ni Yuyin ay sumisira sa bawat atakeng dumarating sa kanya. Maging ang mga mata ni Yekoy ay nanlaki sa hindi paniniwala habang nananatili silang nakatayo. Ngumisi si ating bida, ipinukpok ang kamao sa dibdib ng rebulto at tinamaan ito palayo. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig, at hinigup ang tatlong nagniningas na kristal mismo mula sa puso ng mga rebulto. Humiyaw si Yekoy, "Ni Yekoy, ang mga kristal ko." Lunukan ni ating bida ang lakas, at ang kanyang aura ay lalong nagliyab kaysa dati. Humakbang pasulong si ating bida, kalmado ngunit mabigat ang kanyang tinig. "Ating bida, Pugita, sabihin mo kung nasaan ang labasan, at baka patawarin pa kita. Kapag tumanggi ka, alam mo na ang naghihintay sa iyo." Umurong si Yekoy, nanginginig ang kanyang tinig. "Ni Yekoy, hindi ko kaya, kapag nagsalita ako, wawasakin din ako ng tagapaglingkod ng Sage Emperor." Lumapit pa si Qingshan, hinugot na ang kanyang tibak. "Qingshan, wala na akong pasensya. Huling pagkakataon ko na ito, nasaan iyon?" Mabilis na umatras si Yekoy at naglaho sa umiikot na lilang putik. Sa kanyang pwesto ay bumangon ang isang matangkad na inukit na sisidlan na may mga nagniningas na simbolo. "Ni Yekoy, mga hanggal na mortal, ito ang sisidlan ng lihim na tahanan ng tinta, na ibinigay sa akin mismo ng tagapaglingkod ng Sage Emperor. Hindi ito maaaring sirain. Hanggat nananatili ako sa loob, wala kayong magagawa. Kapag bumalik siya, mamamatay kayong lahat." Nagbago ang anyo ni ating bida, at bumulwak ang apoy ng dragon mula sa kanyang bibig. Tinakpan ng apoy ang sisidlan, at humiyaw si Yekoy sa matinding sakit. Hinampas ni Qingshan ang ibaba nito upang lalong pumasok ang init. Huminga ng malalim si Yuyin. "Yuyin, naaamoy ko na ngayon." Hindi niya ito kayang tiisin ng matagal. Lumapit pa si ating bida, at umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa gitna ng dagandong. "Ating bida, buhay ka pa ba dyan sa loob? Lumabas ka, o kaya ay lulutuin kita hanggang sa wala nang matira sa iyo." Nabasag ang tinig ni Yekoy. "Ni Yekoy, tama na, huwag mo na akong sunugin. Magsasalita na ako, magsasalita na ako." Bumukas ang selyo ng sisidlan, at gumapang palabas si Yekoy, sunog at nanginginig. "Ating bida, magsalita ka, at huwag kang magsisinungaling." Ni Yekoy, ang labasan, nasa pinakailalim mismo ng malaking imbakan ng banlik. May nakatagong daanan doon na dederecho sa pinakailalim na silid ng libingan ng mga buto. Doon nakapatong ang demonyong buto ng emperador na matalino. "Pakiusap, palayain niyo na ako." Tinitigan ni ating bida ang malabong ilalim, at napakunot ang noo. "Ating bida, sa ilalim ng imbakan ng putik. Pinagtatawanan mo ako." Biglang nagbago ang anyo ni Yekoy at sumugod. "Ni Yekoy, wala na akong pag-asa kahit ano paman. Hihilahin ko kayong lahat pababa kasama ko. Fan Nie, lamunin mo silang lahat." Sumabog ang banlik, umiikot at tumataas na parang buhay na alon. Ang lilang banlik ay umalon pataas na parang buhay na alon, na nilalamon ang sahig ng kuweba. Mabilis na nagbigay ng senadorya si ating bida, at tumalon ang tatlo palayo ng sabay bumangon ang isang anino mula sa kailaliman, isang dambuhalang nilalang na mukhang igat, na ang bibig ay sapat na malawak para lamunin silang lahat ng buo. Nakatitig si ating bida, gulat na gulat. "Ating bida, ang nilalang na ito, mas malaki pa kaysa sa inaasahan ko." Tumawa ng malakas si Yekoy mula sa putikan. "Ni Yekoy, sakto, lamunin mo sila." Sumugod ang nilalang habang umuungal, ngunit madaling umiwas si ating bida sa gilid nito. "Ating bida, mabagal naman. Puro lakas lang, walang diskarte."
Tumango si Yuyin habang pinapanood ang paghampas nito. Yuyin, malakas nga ito, ngunit walang husay. Hindi natin kailangang matakot dito. Ngumisi si ating bida at inunat ang kanyang mga balikat. Ating bida, gayunpaman, hindi ito karaniwang hayop, ito ay tunay na pinagsanay sa sektang mandirigma. At sa ganitong laki, magiging mahusay itong tagapagbantay. Ngunit wala akong oras maglaro. Nagbago ang kanyang anyo, at inihagis ang isang nagniningas na bowl ang apoy diretso sa lalamunan ng nilalang. Nagpupumiglas ito, nagsasakal at humihiyaw habang pinupunit ng apoy ang kanyang laman loob. Nagwawala ito ng malakas, at nagliparan ang mga kumpol ng lilang banlik sa lahat ng dako. Pinagmasdan ito ni ating bida ng mabuti at nagbabala. Ating bida, mag-ingat kayo. Hindi karaniwan ang banlik na ito, huwag ninyong hayaang matamaan kayo. Nagliyab ang tungkod ni Yuyin, at pinaghiwa-hiwalay ang paparating na banlik. Yuyin, akala mo naman matatakot ako dito. Tumingin sa paligid si Qingshan, puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Qingshan, tumataas ang banlik sa lahat ng dako. Malapit na tayong mawalan ng matatayuan. Nagwawala ang dambuhalang igat, na ang tinig ay dumadagandong na parang kulog. Dambuhalang igat, lalamunan ko kayong lahat. Tumabi si ating bida habang humahagibis ang nilalang, at tinamaan ito ng buong lakas, ngunit ang makapal na lilang putik ay sumipsap sa bawat pagtama. Qingshan, ang balot na banlik sa katawan nito ang nagtatanggol dito. Tumawa ng malakas si Nie Kui mula sa putikan. Nie Kui, iyan ang banlik na tagalunok kaluluwa ni Panginoong Tonye. Hinabi yan mula sa kaluluwa ng 10,000 patay. Kapag nadikit kayo rito, ang inyong espiritu ay makukulong magpakailanman. Kumislap ang tungkod ni Yuyin, matalas ang kanyang tinig. Yuyin, walang galang na halimaw. Lalong tumaas ang banlik, at hinihila nito ang mga mandirigmang bato mula sa kailaliman. Nilabanan sila ni Qingshan, ngunit biglang bumalot ang alon sa kanya at pinigil siya ng mahigpit. Yuyin, naipit siya. Sumugod sina ating bida at Yuyin upang hilahin siya palaya, ngunit ang banlik ay kumakapit na parang bakal. Ating bida, nandito ka ba para tumulong, o para magreklamo? Nagpupumiglas si Qingshan, hirap na hirap huminga. Qingshan, masyadong matindi ang puot dito. Halos hindi ako makagalaw. Umusad na kayo, huwag niyo na akong intindihin. Tumayo ng matayog ang igat sa ibabaw nila, at ibinuka ang kanyang bibig. Qingshan, huli na ang lahat. Nagliyab sa ginto ang mga mata ni ating bida, at lumabas ang kanyang tunay na anyong dragon, handa ng tumama. Bumulwak ang apoy ng dragon, na tumupok sa balat ng dambuhalang igat. Humiyaw ang nilalang at nagwawala ng malakas, na nagpadagandong ng alon ng banlik sa kanilang tatlo. Nagkawatak-watek sina ating bida, Yuyin, at Qingshan, at bahagyang lumubog sa putikan. Hingal na hingal si Qingshan habang nagpupumilit kumilos. Qingshan, hindi ito bumibitaw. Tumiwalag ang tingin ni ating bida nang makita niyang tumigas ang paligid nito kung saan tumama ang apoy. Ating bida, kaya pala takot ang dumi na ito sa apoy at bakal. Ipinunla niya ang kanyang lakas, at tumayo ng buong taas ang kanyang anyong dragon habang nagkakawatak-watek ang banlik na parang salamin sa kanyang mga kaliskis. Binuhat niya si Yuyin at inihagis patungo sa nilalang. Ating bida, Yuyin, tumama ka na ngayon. Nagliyab ang tungkod ni Yuyin at tumagos ng diretsyo sa pananggalang ng igat. Sinundan ito ni ating bida ng ikalawang bagzo ng apoy, na sinunog ang natitirang kumakapit na banlik. Nawalan ng balanse ang nilalang. Ating bida, ngayon wala ka ng matatakbuhan. Sumugod siya ng mabilis, ibinuka ang mga kuko, at lumapit para sa huling atake. Umungal si ating bida at sumugod ng diretsyo sa malapad na bibig ng dambuhalang igat. Nagpupumiglas sa matinding sakit ang nilalang habang tinatamaan ni Qingshan at Yuyin mula sa lahat ng dako. Tumagos ang mga talam ng liwanag sa balat nito,
at winasak ng nagniningas na tungkod ni Yuyin ang kanyang pinakaloob. Naglaho ang banlik, at bumagsak ang igat na hindi na gumagalaw. Lumuhod si ating bida, hingal na hingal. Humakbang si Xingshen pasulong, hawak ang kanyang espada. Xingshen, sinunog mo rin ako. Bahagyang tumawa si ating bida. Ating bida, sinusubukan lang kung kayang linisin ng apoy na elementong ginto ang sumpang banlik na iyon. Hindi yun dapat pagtaniman ng sama ng loob. Lumapit pa lalo si Xingshen. Xingshen, sa akin pa sinubukan. Kahit mamatay man ako, kopya lang naman iyon, hindi ba? Sulit bang isugal ang buhay mo? Tinitigan siya ni ating bida ng diretsyo, matatag ang kanyang tinig. Ating bida, lumaban ako sa bawat laban para marating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Ngunit hinding-hindi ako mananatiling nakatingin lang habang namamatay ang kasama ko sa harap ng aking mga mata. Lumambot ang ekspresyon ni Xingshen, bagaman nananatiling matalas ang kanyang tinig. Xingshen, hindi ako pumayag na maging kasama mo. Nagmadaling lumapit si Yuyin, muntik ng madapa. Yuyin, ayos lang ba kayong dalawa? Pinilit tumayo ni ating bida, mariing nakakuyom ang kanyang panga. Ating bida, malayo pa sa pagiging maayos. Sa ilalim nila, biglang bumukas ang mata ng igat. Sinubukan nitong maghilam, ngunit nananatili ang apoy ng dragon na sumisira sa kanyang laman. Humiyaw ito at nagwawala sa huling pagkakataon bago tuluyang naglaho ang liwanag sa kanyang mata. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.